hindi ko talaga maisip kung bakit sumausaw si Ombudsman Remulla. Ha? Oo, yan ang sinasabi ko kasi sa inyo, pag ang Ombudsman ay malaki ang utang na loob sa Pangulo, Hindi na na balanse. pinilipit ng Pangulo, yang batas, bend the law, break the law, destroy the law, ignore the law. Para siya ay maging ombudsman, tatanaw ng utang na loob yan, magiging Ayun. tauhan yan ng Pangulo. Katulad nito, walang katuturan yung pakikisawsaw ni ombudsman dito. Ito ay para sirain lamang si Congressman Leviste sapagkat siya ay kritiko ngayon ng gobyerno. Ay, Anyway, ito yung sinasabi ko kanina, Opo. Manang Jubes. yes po. Unang-una, yung issue kay Leviste, no? Alam mo, hindi ko talaga maisip kung bakit sumausaw si Ombudsman Remulla. Okay, pagpalagay na natin nga. Wag natin pagpalagay. May prangkisa. Halimbawa lang. Hindi. Ah, May sige. prangkisa daw kasi. Siguro Okay. yan ang kanyang iniisip. Issue. Pero ito, obvious na obvious po ito, ha? Obvious na walang katuturan yung pakikisawsaw ni Ombudsman dito. Ito ay para sirain lamang si Congressman Leviste sapagkat siya ay kritiko ngayon ng gobyerno. Ayun na. Ha? Oo, yan ang sinasabi ko kasi sa inyo, pag ang ombudsman ay malaki ang utang na loob sa Pangulo, Hindi na na balanse. pinilipit ng Pangulo, yang batas, bend the law, break the law, destroy the law, ignore the law. Para siya ay maging ombudsman, tatanaw ng utang na loob yan, magiging Ayun. tauhan yan ng Pangulo. Katulad nito, wala namang dapat tignan ang ombudsman. Ito ay hindi nga kasama yung prangkisa. Private sale ito between SP New Energy Corporation at yung Meralco Generation, MGen. Opo. Alam nyo, sa ginagawa nyo yan, mga kaibigan ko, ha? Pati yung mga nagnenegosyo ng maayos, ginugulo nyo eh. Baka Alam nyo, mabibwisit magbudlo. sa inyo yung ibang mga negosyante, either local or foreign, mabibwisit sa inyo kasi pinakikialaman ng gobyerno ng hindi naman dapat yung mga bentahan dito. Yun. Oo, magdadalawang isip ang mga negosyante ngayon na kapag kami ay nagnegosyo rito, bago medyo kalaban ng gobyerno yung nakanegosyo namin, ay Yari iipitin kami na hindi naman dapat ginagawa. Wala naman dapat politika Opo. ang negosyo. Yan pong sale na yan, hindi na nga kasama yung prangkisa, Opo. pero yan ay binusisi na. Ha? Sinuri na. Opo. Inanalyze na ng Philippine Stock Exchange Bago dahil nag-umpisa mga dito. publicly listed yung mga kumpanya. Ayun naman po At eh. sinuri na rin, tinignan, binusisi, inanalyze ng Securities and Exchange Commission. Bakit ginugulo? PSE at SEC? Kasi nga, private sale. Gumugulo kasi nakikasawsaw yung ombudsman natin. Ay. Oo. Mali. Yun ang sinasabi ko. Wala pong prangkisa involved ngayon. Bumuelta siya the next day. Nung alam niyang mapapahiya siya. Na may iba pala yung solar para sa bayan dun sa SP New Energy Corporation. Ibang kumpanya yun. Sabi niya, he is skirting the law. Paano namang skirting the law na naman? Oo. Unang-una nga, ang sinasabi namin, may sinasabi pa siyang anti-dummy, ek. Alam niyo po, hindi naman lumampas sa 60-40 ng konstitusyon yung bentahan na ang utilities dapat 60% Filipino-owned. Opo. Yung sale ay kinilatis ng Stock Exchange, Philippine Stock Exchange at ng SEC. Isang pribadong self-governing group para sa yung mga kumpanya na publicly listed, ibig sabihin, traded publicly yung mga shares of stocks. At ng Securities and Exchange Commission, yan ang regulatory body ng gobyerno na tinitignan ang mga transaksyon ng mga private corporations kung mali o hindi. Kung may problema ito, di sana na-flag na. Tama. Sana sinabi na, teka muna, hindi kayo pwede magbentahan, labag sa batas yan. Wala namang ganong nangyari. Yan. Yun ang mabigat dyan eh. Why naman?
Inililihis kasi nila. Ah. Inililihis nila yung usapan, ginagawa nilang it's all about Leviste. Hindi naman po yun eh. It's all about flood control. It's all about the Cabral files. It's all about yung nakalagay na OP. It's all about yung bakit merong project ang First Lady na flood control. Sa Hindi nakalimutan ka DPWH. pa. Ano yun? It's all about multo. Ayun. Oo, diba? Ngayon, yung sinasabi nila na multa, Opo. hindi naman porkit nagpataw ng multa. May kasalanan na at babayaran na. Dadaan po rin yan sa proseso at susuriin pa po natin ano ba yung multang yan? Para saan ba yung multang yan? Ayun. Tama ba yung multang yan? Parang tax assessment yan ng BIR eh. Opo. Oy, kulang kang tax. Pwede pa nga pumunta yan sa korte kung Opo. kinakailangan eh. Meron pang motion for reconsideration. Pwede ka pang mag-request ng third-party audit. Marami po yan. Yun ang hindi nauunawaan kasi nung iba Yun ang na masakit. nagmamarunong na, uy, pinatawan ng multa, may kasalanan. Hindi po. Ha? Oo, wag kayo magmarunong na nag-google lang kayo, parang si Dan Fernandez, akala nyo, dalubhasa na kayo sa batas. Hindi po ganon. So, intindihin po natin yun. Tama. Pero, sa punktong ito, hanggang bukas mo ay magbigay daan na po tayo sa aking pinsan. Yes. Pinsan talaga, ha? Oo, Kasin. Kasin. Kasin tangkad. Kasin, oh. At least kami, nitong taong to, we can look each other eye to eye. Face to face talaga. Kasi magkasintangkad diba? eh. Oo. Okay, balikan natin. Tabayan na natin sa susunod na programang Senyor Balita. Kasama si Senyor Ray Pacheco. Ang isa pa, Ray Pacheco. Ko.